Kabanata 2291. Pinagdikit ni Didi ang kanyang mga labi bago sinabing, pero hinawakan ko muna ito. Nilagay ng dalaga ang kanyang mga kamay sa kanyang bewang. Wala akong pakialam. Ako ang unang nakakita nito, at mas matanda ako, kaya kailangan mong ibigay sa akin ito. Nang nag-aalinlangan pa si Didi, may babaeng lumapit. Beatrice, hindi magalang yan. Lumingon si Beatrice, Nay, una kong nakita ito, at nagustuhan ko. Walang magawa si Barbara. Yumuko siya para tingnan si Beatrice at sinabing, hindi mo masasabing mas matanda ka, kaya dapat hayaan ka niya. Impolite yan. Ibinaba ni Beatrice ang kanyang ulo at nagpout. Tumingin si Barbara kay Didi, gusto mo rin ba ang damit na ito? Maingat na tumango si Didi. Nakangiting tinanong ni Barbara ang tindera. Mayroon ka bang isa pang damit na ito? Ang damit ay inspirasyon ng Little Red Riding Hood costume. Ito ay isang sikat na item at nabili sa Baseburg. Ito na ang huli nila. Napabuntong hininga si Barbara at hinawakan ang ulo ni Beatrice. Bea, dadalhin kita sa ibang lugar para maghanap ng mas magagandang damit. Hindi natin kailangang kunin ang isang ito. Hindi masaya si Beatrice, pero gusto ko talaga. Napangiti si Barbara. Alam ko, ngunit ang biyaya ay isang birtod, hindi pagpipilit. Kung hahayaan mo siyang magkaroon ng damit, may magiging mabait din sa iyo sa hinaharap. Sige. Hinawakan ni Beatrice ang kamay ni Barbara at aalis na sana nang tumawag si Didi. Kung gusto mo ito, maaari mong makuha ito. Ngumiti ng husto si Beatrice at tumalikod. Talaga, tumango si Didi. Kahit na gusto ko rin, marami na akong binilhan na damit ni Tita Cameron. Dahil dito, hindi ko kailangan ang isang ito. Kailangang tingnan ni Barbara ang dalagang ito, na napakaunawa. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, Bea, ano ang sasabihin mo? Ngumiti si Beatrice at sinabing, salamat. Iyon ang unang beses na narinig ni Didi na may nagpasalamat sa kanya. Pakiramdam niya ay may nagawa siyang mabuti at may nagkagusto sa kanya. Nakaramdam ng init ang kanyang puso. Nagbayad si Cameron sa counter, at lumabas sila ng mall na may daladalang malalaki at maliliit na bag. Isang pamilyar na sasakyan ang nakaparada sa labas. Lumabas si Waylon at tumayo sa pangunahing pintuan ng abalang mall. Siya ay napakakapansin-pansin, at lahat ng mga batang babae na dumaan ay kailangang tumingin pa ng kaunti. Tumangala si Cameron at kumunat ang noo. Bakit ka nandito? Napatingin si Waylon sa mga bag na dala niya at nagtaas ng kilay. Ginagamit mo ang aking credit card ngunit hindi mo ako papayagang pumunta rito. Nabulunan siya. Grabe kang kuripot. Hindi ako masyadong gumamit ng pera, ilang daan lang. Napangiti siya. Ang ilang daan ay maaaring maging sweldo ng isang tao sa loob ng isang buwan. Inabot ni Cameron ang mga bag sa kanya. Dahil nandito ka, bakit hindi mo ako tulungang buhatin ang mga ito? Kinuha niya ang mga ito at inilagay sa kotse. Pumasok si Didi sa kotse. Nang gustong makapasok ni Cameron, hinayla siya ni Waylon sa isang tabi at niyakap. Umupo ka sa harap. Tumingin si Cameron sa sasakyan at itinikom ang kanyang panga, sa kabamulong. Binabalaan kita, huwag kang matouch sa harap ni Didi. Lumapit si Waylon at sinabing, hindi ako touchy. Idiniin ni Cameron ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Wayne, ikaw. Si Wayne ba ito o si Coleman? Isang pamilyar na boses ang nagmula sa likuran. Kabanata 2292. Lumingon si Waylon at biglang ngumiti. Tita Barbara. Lumapit si Barbara habang hawak ang kamay ni Beatrice. Si Wayne naman. Nakababa ang bintana ng sasakyan, kaya nakita ni Beatrice si Didi na nakaupo sa kotse. Hindi ba siya ang babae mula sa tindahan? Tinapik ni Waylon ang kanyang ulo. Bea, kilala mo ba si Didi? Napatingin sa kanya si Beatrice. Didi ba ang pangalan niya? Nakasalubong namin siya habang namimili kasama si Mommy kanina. Binigyan niya ako ng damit na gusto naming dalawa. Sinabi ni Barbara kay Waylon ang nangyari sa tindahan, at ngumiti si Waylon kay Didi. Mabuti ang ginawa mo. Nahiya si Didi sa papuri. Ngumiti din si Barbara. Si Didi ay pamangkin ni Freya. Kaya pala parang pamilyar siya. Alam ng lahat sa Baseburg na may pamangkin si Freya, at narinig din siya ni Barbara. Hindi niya lang akalain na makakabangga siya ng mga ito sa mall. Iyon ay kapalaran. Napansin niya si Cameron kaya nagtaas siya ng kilay. Baka ito si Miss Southern. Nagulat si Cameron. Paano mo nalaman? Nasa Baseburg lang siya sa maikling panahon. Napangiti si Barbara. Magkaibigan kami ng Senior Goldmans. Sa tingin mo ba ay may isang bagay na hindi ko alam?
Nasa isang group chat sila, at ang dating grupong socialite, ay isa na ngayong grupo para sa ladies. Wala masyadong tao sa grupo dahil yung mga malapit lang talaga sa kanila ang kasama. Pinag-usapan nila ang lahat ng uri ng balita sa Baseburg. Nandoon din sina Riley at Zyla. Paanong hindi nila alam ang sinabi sa kanila ni Maisie sa grupo? Napangiti ng bahagya si Cameron. Ang pagdating sa Baseburg ay tila isang bitag. Lahat sila ay bahagi ng plano, at siya ang tupa na naghihintay ng patayan. Napatingin si Barbara kay Waylan. Kailangan mong maglagay ng higit na pagsisikap. Ngumiti ng malawak si Waylan. Gagawin ko. Samandal si Beatrice sa bintana. Didi, makipaglaro ka sa akin kapag kaya mo. Ngumiti si Didi at tumango. Okay, sa daan pabalik. Ipinatong ni Cameron ang kanyang ulo sa kanyang kamao at samandal sa bintana. Mayroon kang isang malaking bilog ng pamilya at mga kaibigan. Tumingin si Waylan sa harap. Kami ba? Marami ka pang makikilala. Napatingin sa kanya si Cameron na nagtataka. Hindi ko sinabi na gusto ko silang makilala. Napangiti siya. Kung alam ka ni Tita Barbara, malamang alam din ng ninang ko. Ngayong kilala ka na ng lahat, sa tingin mo makakatakas ka. Tumalikod si Cameron. Pinagtatanggol mo ako. Ngumiti siya pero hindi sumagot. Makalipas ang 2 araw, sa ospital. Si Freya ay nagpapasuso sa silid. Nang kunin ng nurse ang sanggol, ngumiti siya at sinabing, Miss Pruitt, nasa incubator na ang anak mo at gumagaling na. Walang natukoy na isyo o sakit, kaya maaari kang ma-discharge bukas. Ngumiti si Freya, salamat. Ibinalik ng nurse ang kanyang anak sa kuna sa tabi ng kanyang kama. Matapos pakainin si Charmaine ay mahimbing itong natutulog at bihirang umiyak, kaya madali siyang alagaan. Pumasok si Colton sa silid na may dalang masustansyang pagkain at inilagay ito sa mesa. Galing ito sa isang kilalang nutritionist. Ito ay mahusay para sa iyong postpartum recovery. Napatingin si Freya sa kanya. Madi-discharge ako bukas. Nagulat si Colton. Malapit na. Napapikit si Freya. Ayaw mo ba akong umalis? Inilipat ni Colton ang pagkain sa harap niya at umupo sa gilid ng kama. Bakit hindi ko gagawin? Kumuha ng tinidor si Freya. Bakit parang dismayado ka? Nagtaas ng kilay si Colton at tumingin sa kanya. Hindi ako. Huwag mo akong akusahan ng isang bagay na hindi totoo. Kabanata 2273. Kinain ni Freya ang pagkain. Pagkapanganak ng bata, ang pag-ibig ay hindi nakasingtindi. Humalaklak si Colton. Pagkapanganak sa bata, mayroon kang lakas na makipagtalo sa akin, ha? Nagpatuloy siya sa pagkain at hindi siya pinansin. Hindi siya nagpakita ng anumang pagpapahalaga mula nang ipanganak si Charmaine. Ang mas ikinagalit niya ay tutulungan siya nito sa lahat ng bagay bago iyon, ngunit kapag ito ay tapos na, siya ay mawawala. Di na ba siya interesado dahil nakita niya kung paano lumabas si Charm? Ha, mga lalaki, napansin ni Colton na may madilim siyang aura at maingat siya. Sino ang nagpagalit sa iyo? Sinaman siya ng tingin ni Freya dahil sa tingin niya ay retorika ang tanong. Hindi alam ni Colton ang gagawin. Umusog ito sa tabi niya at yayakapin sana siya, ngunit hinarang nito ang mga kamay niya. Huwag mo akong yakapin. Binawi niya ang kanyang mga braso. Tumingin sa kanya si Freya at nagtanong, tumigil ka talaga dahil sinabi ko. Humalaklak si Colton. Well, gusto mo ba ng yakap o hindi? Sabi niya, yakap mo ako kapag nalaman mo kung ano ang mali. Tinitigan siya ni Colton at nahulaan niya kung bakit siya umarte, kaya natawa siya. Sige, yayakapin kita bukas. Natigilan si Freya. Umalis si Colton sa silid sa hapon at naglakad sa hallway para sagutin ang tawag ni Leonardo. Sir, naaresto si Ronald George dahil sa pinalubhan na pag-atake, sabi ni Leonardo. Kumunat ang noo ni Colton. Sino ang sinaktan niya? Jesse Bluman. Nagpatuloy si Leonardo. I guess it was because Jesse ratted him out about attempting to murder his wife and made him lose his mind. Nakilala siya ni Ronald sa istasyon ngayon at ilang beses siyang nilaslas sa harap ng publiko. Ang mga dumaraan ay nagtulungan upang pigilan siya, at si Jesse ay ipinadala sa ospital. Siya ay buhay, ngunit ang kanyang mukha ay napakasamang laslas, kaya siya ay pumangit. Siya nga pala, pagkatapos siyang ipadala sa ospital, nalaman niyang buntis siya, at kumunat ang noo ni Colton. At ano, huminga ng malalim si Leonardo. Sinasabi niya na sa iyo iyon at mayroon siyang ebidensya ng paggugol ng oras sa iyo sa isang hotel. Sinabi pa niya na susuyuan kanya kapag hindi mo siya pinuntahan. Nanlamig ang mga mata ni Colton. Pagkatapos ng mahabang paghinto,
Sinabi niya, nasaan siya? Citizens Hospital. Matapos mailabas si Jessie mula sa emergency room, ang kanyang mukha ay nababalot ng gauze at namamaga ng husto. Hindi siya nang ahas na hawakan ng salamin. Matapos ipaalam sa kanya ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, nawalan siya ng malay at nasaroon ng loob. Hindi niya mabayaran ang mga bayarin sa ospital para sa kanyang mga pinsala, kaya hindi pinag-uusapan ang pagpapalaglag. Pumangit ang mukha niya at ang tanging paraan para tuluyang gumaling ay sa pamamagitan ng reconstructive surgery, na nagkakahalaga ng 10,000. Walang paraan na makukuha niya ang perang iyon. Ang tanging paraan ay humingi ng tulong kay Colton. Magtutugma ang oras ng paglilihi sa araw na iyon, at mayroon siyang katibayan ng pagkuha nito ng mga tao para salakayin siya. Kaya, paano kung siya ay isang Goldman? Kapag nalantad niya ang katotohanan, mahihirapan din siya. Handa na siyang bumaba kasama niya. Dumating si Leonardo sa pintuan at pinapasok si Colton. Niluwagan ni Colton ang kanyang kurbata at mahinahong sinabi, napakalakas ng loob mong akusahan ako. Naikuyom ni Jessie ang kanyang panga. Mr. Goldman, itatanggi mo ba ang ginawa mo sa akin? Mayroon akong ebidensya at wala nang mawawala, kaya wala akong pakialam. Ikaw, gayunpaman, ay isang Goldman. Sigurado akong may pakialam ka sa pangalan mo. Itinaas ni Colton ang kanyang mga kilay, ipinakita ang kanyang malamig na mga mata. Magkano ang gusto mo? Nakita ni Jessie na dumiretso siya sa punto, kaya't walang humpay siyang naglahad ng daliri. $1 million. Ngumisi si Colton. $1 million. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kabanata 2274. Mr. Goldman, ang $1 million ay wala sa iyo. Hanggat binibigyan mo ako ng pera, ipinapangako ko na ang lahat ng ito ay itatago sa pagitan mo at sa akin. Nagtaas ng kilay si Colton. Bakit ako maniniwala sa iyo? Huminto si Colton sa tabi ng kama at tinitigan siya ng malamig na mga mata. Pagkatapos kong ibigay sa iyo ang pera, gagastusin mo lang at babalikan mo ako para sa karagdagang. Jessie Bluman, sa tingin mo ba madali akong manloko gaya ni Ronald George? Natigilan si Jessie na parang nabasa niya ang nasa isip niya at agad na nagsabi, hindi ka ba natatakot na ilantad kita? Hinailan niya ang isang upuan at dahan-daang umupo. Sige po, natigilan si Jessie. Ikaw, pinag-cross ni Colton ang kanyang mga paa. Ginamit mo ang iyong posisyon, pinilit si Didi na saktan ang sarili, at pinilit siyang uminom ng gamot. Sinabihan mo pa siyang saktan ang anak ng tita niya. Lahat ng iyon ay may parusa sa batas. Sinasabi mo na mayroon kang katibayan na kumukuha ako ng mga tao para salakayin ka, pagkatapos ay ilantad mo ito. Sa tingin mo ba may maniniwala sa iyo? Tumalon ang puso ni Jessie, at nahirapan siyang huminga. Ikaw, kahit na ginawa ko lahat, ayos lang si Didi. Ito ay isang pagtatangka lamang, ngunit ito ay magiging iba para sa iyo. Kapag sinimulan na ng pulisya ang kanilang investigasyon, wala nang paraan para makatakas ka. Talaga. Hinawakan ni Colton ang kanyang relo. Bakit hindi ka tumawag ng pulis noong nagkaroon ka ng pagkakataon? Nabulunan siya at pinagpawisan siya ng malamig. Hindi siya tumawag ng pulis dahil hindi niya maipalam kay Ronald na siya ay sinaktan. Kapag nakakuha na siya ng sapat na pera mula sa kanya, magagawa niyang banta si Colton yan. Hindi niya akalain na magiging ganito kalupit si Ronald at muntik na siyang patayin. Ilang beses na siyang nilaslas at pumangit. Paano niya hinayaang dumausdas ang mga bagay-bagay? Umikit si Colton, nanonood ang kanyang tingin. Naisip mo yata na ay blackmail ako isang araw. Kaya pala iniwan mo si Ronald. Gagamitin mo ito laban sa akin, kahit na walang ginawa si Ronald, tama ba? Umiwas ng tingin si Jessie. Bull, kalokohan. Hindi mo lang gustong tanggapin ang responsibilidad para dito. Hindi ako natatakot sa iyo, wala akong kawala, kaya handa akong ibagsak kakasama ko. Biglang bumangon si Colton at sumandal. Kinabahan agad si Jessie. Anong ginagawa mo? Hinawakan ni Colton ang kumot at hinayla ito. Hindi niya nagawang itago ang kanyang telepono, kaya kinuha ito ni Colton. Napatingin siya sa voice recording. Ang katibayan na sinasabi mo ay isang voice recording. Natigilan si Jessie, at dilat ang kanyang mga mata. Naalaman niya, ngumisi si Colton, tinanggal ang recording ng boses, at tumangalan na may kadiliman sa kanyang mga mata. Dahil hindi mo hahayaan ang mga bagay-bagay, I guess I should help you. Sigurado akong kailangan mo ng mag-aalaga sa iyo sa iyong nakarating na kalagayan. May kilala akong kayang gawin iyon. Sinaktan kanya dahil minahal kanya ng sobra,
at ngayong buntis ka, I'm positive that he will gladly take care of you. Alam ni Jessie kung sino ang tinutukoy niya, at puno ng takot ang mga mata nito. Hindi, pasensya na, Mr. Goldman, pakiusap, hindi siya. Hindi ko na uulitin. Inihagis ni Colton ang telepono sa kama at tumalikod. Hindi mo ba naisip na huli na para mag-sorry? Jessie Bluman, inaani mo ang iyong itinanam. Dapat ay nag-alala ka na baka dumating ang araw na ito na paghiwalayin mo ang pamilya ni Ronald. Kabanata 2275. Kinabukasan, ilang mamahaling sasakyan ang nakaparada sa labas ng ospital. Nalaman ng media ang nangyari, at nagcamping sila sa labas. Si Maisie, na karga-karga ang kanyang apo, ay lumabas sa ilalim ng proteksyon ng mga bodyguard. Hinawakan ni Colton si Freya at naglakad sa likuran nila. Ang mga mamamahayag ay sumugod upang maging unang magulat sa balita. Mr. Goldman, nagkaroon ka ba ng illegitimate child kay Miss Pruitt? Wala pang announcement about your wedding before this, so I'd like to know if you got together because Miss Pruitt was pregnant. Naglakad sa unahan ng isa sa mga reporter at nagtanong ng straight to the point. Kakakumpirma lang ni Colton at Freya na ikinasal, at nang matuklasan siyang buntis, pinag-uusapan ng mga tao ang kanilang katayuan sa relasyon online. Lumingon ang ilang reporter kay Maisie. Mrs. Goldman, mayroon ka bang sasabihin tungkol dito? Dinadala ni Maisie ang sanggol at sinubukang itago ang mukha ni Charmaine sa mga kamera. Napangiti siya. I'm glad that you care so much about my son and Freya. Kahit hindi ako sigurado sa sinasabi ng mga tao, pinaninindigan ko sila. Nagulat ang reporter. Ibig bang sabihin noon ay tinanggap na niya si Freya bilang kanyang manugang? Matapos marinig ang sinabi ni Maisie, lumingon si Colton sa katabi niya at mahinahong sinagot ang tanong ng reporter, hindi na kailangang hulaan kung ano ang relasyon namin ni Freya. Wala akong pakialam kung ano ang isipin ng mga tao sa amin, pero isang bagay na sigurado ako ay mapapangasawa ko siya kahit hindi dahil sa anak namin. May isang bagay na hindi ako nagkaroon ng pagkakataong gawin, at dahil nandito kayong lahat, gusto kong maging saksi kayo. Gulat na napatingin si Freya kay Colton. Tumahimik ang lugar at lahat ng kamera ay nakatutok sa kanila. Nilinggan ni Colton si Freya at kinuha ang isang purple ring box sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito, at isang pink na diamond ring ang nasa loob. Nagkaroon ng commotion. Isang pink na brilyante. Ang kulay ng hiyas ay mas malinaw kaysa sa iba pang pink na brilyante. May nag-google agad sa presyo ng singsing, at ito ay hindi bababa sa $1 million. Nagulat si Freya. Ano? Lumuhad si Colton sa harap ng lahat ng mga reporter at iniabot ang singsing sa kanya. Freya Pruitt, papakasalan mo ba ako? Namumula ang mga mata ni Freya. Seryoso ka ba? Ngumiti si Colton. Napaka. Bumaba ang tingin niya, at parang umasim ang ilong niya. Isang hindi maipaliwanag na bagzo ng damdamin ang sumalubong sa kanya. Pinigilan niya ang kanyang mga luha at inilahad ang isang kamay. Oo, inilabas ni Colton ang singsing at isinuot sa kanyang singsing na daliri. Wala nang babalikan kapag nakaon na. Tumawa si Freya habang nagpupunas ng luha. Okay, napatingin si Maisie sa kanila, pagkatapos ay sa bata sa kanyang mga bisig, at ngumiti habang hawak ang kamay ng sanggol. Sana, nag-propose lang ang tatay mo sa nanay mo. Masaya ka rin naman diba? #Coleman Goldman ay nagmumungkahi sa publiko. Itinanggi ni #Coleman Goldman ang pagpapakasal dahil sa baby. Nang lumabas ang balita, agad itong nag-trending. Lahat ng online ay nagsimulang bumati sa kanila at naiinggit. Naturally, may mga taong nag-aalinlangan. #Maniniwala ka ba sa sinasabi nila? Ang mga pag-aasawa sa pagitan ng mga tao mula sa iba't ibang uri ng lipunan ay hindi nagtatagal. Ang pagpapakasal ni Cinderella sa isang prinsipe ay gumagana lamang sa mga fairy tales, hindi sa totoong buhay. Kabanata 2276. Seryoso ka ba? Huwag isipin na lahat ay Cinderella. Sa fairy tale, si Cinderella ay isang maharlika bago siya nahulog mula sa biyaya. Mas mababa ka pa kay Cinderella. At saka, wala pang sinasabi ang mga Goldman, kaya bakit ang dami mong gustong sabihin? Naalala ko na may nag-expose ng identity niya dati. Kamag-anak siya ng pamilya ng Yaramore. Ngunit hindi siya bahagi ng maharlikang pamilya. Ang kanyang lola ay ang may bahay ng hari. Sa madaling salita, siya ay isang homewrecker. Paano mo matutulungan ang isang homewrecker? Ang pagkakaiba sa pagitan ng homewrecker at mistress ay pinapayagan ang pagkakaroon ng mistress.
Tulad ng kung paano ang mga tao sa nakaraan ay maaaring magkaroon ng 3 o 4 na asawa, kaya syempre, maaari nating tanggapin ito ngayon. Sa oras na iyon, ito ay legal. Tsaka ang lola niya ang piniling maging mistress. Mapipili ba niya kung saang pamilya siya gustong ipanganak? Hindi rin naman niya natatamasa ang anumang karapatan ng maharlikang pamilya, di ba? Nabalitaan kong wala siyang magandang relasyon sa kanyang pamilya at inaabuso siya ng kanyang ina. Dahil lang sa inapo siya ng isang may bahay, kailangan mong magkaroon ng napakaraming opinyon tungkol sa kanya. Well, napakaranggal sa inyong lahat. Hashtag, sa Sivu Villa, hinaplos ni Freya ang singsing sa kanyang mga kamay. Kahit siya ay hindi inaasahan na magpo-propose si Colton sa kanya sa harap ng press. Nang marinig niyang may papasok, lumingon siya. Pumasok si Colton sa silid, at tinanong niya, natutulog ba si Charm? Isinara niya ang pinto. Oo. Natulog siya pagkatapos niyang kumain. Mahigpit na idiniin ni Freya ang kanyang mga lobby at nagtanong, bakit bigla kang nag-propose sa akin ngayon? Hindi ba iyon ang gusto mo? Ako, tanong niya, puno ng pagkalito ang boses niya. Kahapon, may nagsabi sa akin na hindi ako makakalapit sa kanya kung hindi ko pamuari. I wonder kung sino yon. Huminto si Colton sa kanyang harapan at tumingin sa kanya. Hindi ba ibig sabihin nito na hinihintay mo akong mag-propose sa iyo? Medyo naantig si Freya noong una, ngunit natigilan siya matapos marinig ang sinabi ni Colton at nagtanong, kaya nag-propose ka sa akin hindi dahil gusto mong magpakasal kundi dahil sa tingin mo gusto kitang pakasalan. Pinagkrus ni Colton ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at nakasimangot. Bakit napakahusay mong ay misinterpret ang mga salita ko? Oh, kaya ngayon sinisisi mo ako sa maling interpretasyon ng iyong mga salita. Inilagay ni Freya ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at nagpatuloy. Kung hindi ka marunong magsalita, huwag kang magsalita. Walang mag-iisip na pipi ka kung hindi ka magsasalita. Makalipas ang ilang sandali, tumawa siya. So, pwede ba kitang yakapin? Ibinaling niya ang mukha niya sa gilid. Hindi, galit ako sa'yo ngayon. Iniunat ni Colton ang kanyang mga braso at hinawakan siya sa kanyang mga bisig. Hindi ko kailangang makinig sa iyo. Ilang araw na akong naghahanda, at maghihintay ako hanggang sa makauwi ako bago ako formal na mag-propose sa iyo. Napagpasyahan niyang mag-propose sa kanya sa harap ng press sa isang kapritsyo. Bagamat sinira nito ang kanyang orihinal na plano, naging maayos naman ito. Natigilan siya at inangat ang ulo para tingnan siya. Ilang araw ka nang naghahanda. Inilagay niya ang kanyang mukha sa kanyang ulo at sumagot, oo naman. Sa tingin mo ba ganoon kadaling maghanap ng pink na brilyante? Inabot ako ng ilang araw bago ako nakahanap ng nagbebenta. May kung anong lumipad sa mga mata ni Freya, at sumagot siya, isang singsing lang, hindi mo na kailangang. Hindi, ibinaba ni Colton ang ulo para tingnan siya. Hindi mahalaga kung ito ang singsing para sa proposal o ang singsing para sa aming kasal, dapat silang maging pinakamahusay sa. Pinakamahusay, she chuckled. Kumunat ang noo ni Colton. Anong tinatawa-tawa mo? Lagi kong sinasabi sa akin ni Daisy na ikaw ang pinakamakuripot sa kanyang 2 kapatid, ngunit sa palagay ko ay hindi ka gaanong kuripot dahil handa kang bumili ng pink na brilyante para sa akin, sabi niya. Pumikit siya at sumagot, syempre, hindi naman ako madamo. Sinisigurado ko lang na ang pera ko ay ginagastos sa tamang lugar at bagay. As expected sa isang businessman. Ang bait mo talaga. Inabot ni Freya ang kanyang daliri na may suot na pink na singsing na diamante at nagtanong, kaya ginastos mo ba ang pera mo sa tamang lugar? Ngumisi siya. Well, sa tingin ko, sulit na gumastos ng ilang milyon basta't mapasaya ko ang Dragon Lady sa bahay. Kabanata 2297. Napawi ang ngiti ni Freya. Hindi nagtagal, muling pinalaya si Colton sa kanyang silid. Sa Coralia, ang shooting session ay dumating sa isang intermission ngayon. Lahat ng mga tripulante ay namimigay ng mga box lunch, at nang makita nilang bumalik si Daisy sa kanyang trailer na mag-isa, sinabi ni Tiffany, maging ang direktor, Mr. Gosling, at Mr. Lindholm ay kumakain ng mga box lunch. Bakit kailangan niyang maging espesyal? Sumagot ang isang katabi niya, ang kanyang asawa ang nagdala ng kanyang pagkain. May asawa ka na ba? Natigilan si Tiffany. Hindi ibig sabihin na nag-invest ang asawa niya sa pelikulang ito ay makukuha na niya ang lahat. Paano kung nanalo siya ng Best Actress Award? Ibinabato lang niya ang kanyang bigat dito. Narinig ko na masama ang pakiramdam niya. I'm sure isa lang yun sa mga dahilan niya para tumakas sa trabaho niya. Pagkatapos magsalita ni Tiffany,
tumingin siya sa isang batang 12 anyos na aktor. Naalala niya na kailangan ng young actor na mag-shoot ng eksena sa tubig mamaya, at ang kailangang iligtas siya ay si Nancy. Isang ideya ang lumitaw sa kanyang ulo, at naglakad siya patungo sa batang aktor. Sa loob ng trailer, naglagay si Daisy ng isang hot water bag sa kanyang tiyan. Sa sobrang sakit ay nawalan na siya ng gana. Habang minamasahe ni Knowles ang kanyang tiyan, nagtanong siya, masakit ba talaga? Kailangan mo ba akong kausapin ng direktor at ipagpaliban ang shooting? Uminom siya ng maligamgam na tubig mula sa tasa at sumagot, okay lang ako. Puro cramp lang. Magiging okay din ako pagkatapos magpahinga. Binuhat siya ni Knowles at inilagay sa kandanggan niya. May alam akong paraan para mawala ang cramp. Tinanong niya, ano ito? Tinaas ni Knowles ang kanyang kilay at sumagot, ano sa tingin mo iyon? Hindi nagtagal ay bumungad kay Daisy ang pagkakaunawaan, at namula ang kanyang mga pisngi. Anong pinag-uusapan niyo? Daisy, malapit na ang turn mo. Isang crew ang tumawag sa kanya mula sa labas ng trailer. Mabilis na tumayo si Daisy mula sa kanyang kandanggan at sumagot, sige. Malapit na ako. Kumunat ang noo ni Knowles. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang maging masipag sa pagtatrabaho habang siya ay may sakit. Lumapit si Daisy sa grupo ng mga direktor. Katatapos lang basahin ni Shannon ang script, at itinaas niya ang kanyang ulo. Daisy, kailangan mong mag-shoot sa tubig mamaya. Sigurado ka bang kaya mo? Kung hindi, pwede tayong gumamit ng body double. Natahimik si Daisy. Anong masamang timing para gumawa ng shooting sa tubig? May period ako. Gayunpaman, kung gumamit siya ng double body, maaaring akusahan siya ng mga tao na hindi propesyonal, at magdudulot din ito ng problema sa crew. With that thought in mind, she said, okay lang. Kakayanin ko. Tumango si Shannon. Sige, dapat kang pumunta at ihanda ang iyong sarili ngayon. Ang lahat ng mga camera at crew ay nakatayo sa paligid ng pool na may berdeng screen. 5 talampakan lang ang lalim ng pool. Inilipat sa tubig ang young actor gamit ang wire. Malamig sa Coralia, kahit na ang isang may sapat na gulang ay hindi makakayanan kung nanatili sila ng masyadong mahaba sa tubig, kaya gusto ni Shannon na tapusin nila ang pagbaril sa isang pagkakataon. Inalis ni Daisy ang kanyang coat, huminga ng malalim, at tumalon sa pool. Nagpupumiglas ang young actor sa loob ng tubig. Lumangoy siya papunta sa young actor, at nang hihilahin na niya ito pataas, itinulak siya nito palayo, at natigilan siya. Tumayo si Shannon at nagtanong, ano ang problema, anak? Nanginginig sa tubig ang young actor dahil sa lamig habang sumagot ng, I forgot my line. Wala silang ibang choice kundi gawin ulit ang shooting. Gayunpaman, hindi nila alam kung ano ang nangyari sa batang aktor, ngunit palagi niyang nakakalimutan ang kanyang mga linya at hinaharangan ang mga kamera. Hindi nila magawa ang pagbaril kahit na ano. Parehong cold ang young actor at si Daisy na namumutla ang mukha. Biglang may napansin si Zephyr at sinabi niya kay Shannon, Mr. Fallon, magpahinga na tayo. Sa tingin ko may mali sa bata. Tumango si Shannon, magpahinga na tayo. Si Daisy at ang batang aktor ay ibinalik sa lupa. Nagmamadaling lumapit ang mga tripulante at inabot sa kanila ang mga hot water bag at ang kanilang mga coat. Si Tiffany ay may matagumpay na ngiti sa kanyang mukha. Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Gusto kong makita kung hanggang kailan ka makakatagal ng ganito. Kabanata 2278. Dinala ni Shannon sa gilid ang young actor para kausapin ito. Naupo si Daisy sa harap ng isang pampainit ng bentilador, at talagang nakakaramdam siya ng kakilakilabot ngayon. Naisip niya kung paano siya itinulak ng young actor habang nasa tubig sila. Ito ay hindi nakasulat sa script sa lahat, at malinaw na ang batang aktor ay hindi kooperatiba. Daisy, okay ka lang. Lumapit si Zephyr sa kanya. Natigilan si Daisy at pilit na ngumiti sa kanyang mukha. Oo, ayos lang ako. Tumango si Zephyr. In another 10 minutes, magsisimula na naman tayong mag-shooting. Kung masama ang pakiramdam mo, kailangan mong sabihin sa amin. Mariin niyang idiniin ang kanyang lobby at sumagot, okay, gagawin ko. Nang ipagpatuloy ang pamamaril, tumalon pa rin si Daisy sa pool ng walang pag-aalinlangan. Pinuri siya ng crew para sa kanyang profesionalismo. Kung tutuusin, napakalamig ng araw na iyon. Kumapit siya sa kabila ng pagiging uncooperative ng young actor. Habang lumalangoy si Daisy patungo sa young actor, hindi niya alam kung dahil ba sa lamig, pero hindi niya maiunat ang kanyang mga paa. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng malay, at nanlalabo ang kanyang paningin.
Nang mahuli niya ang iyong aktor ay bumitaw na siya sa pagkakahawak bago pa man ito makapagsalita ng linya at biglang lumubog sa tubig. Nataranta ang crew. Anong nangyari? Hinubad ni Zephyr ang kanyang coat at tumalon sa pool, na ikinagulat ng mga tao sa paligid dahil wala silang ideya kung ano ang nangyari. Inilabas ni Zephyr si Daisy mula sa tubig, at agad na pumunta ang mga tripulante para tulungan siya. Lumungkot ang mukha ni Tiffany nang makita ang eksena. Bakit siya iniligtas ni Mr. Gosling? Inilapag ni Zephyr si Daisy at tinapik ang pisngi nito. Daisy! Daisy! Biglang umubo si Daisy, at nilagay ni Zephyr ang kamay niya sa noo niya. Nang maramdaman niya ang abnormally high temperature, sabi niya, Mr. Fallon, nilalagnat siya. Sinabi ni Shannon, bilasan mo at ipadala siya sa ospital. Saklaw na sana siya ni Zephyr mula sa lupa, isang figure ang lumitaw at dinala siya sa kanyang mga bisig. Matigas na sinabi ni Noel Ace, gagawin ko. Binuhat niya si Daisy at nagmamadaling umalis. Tiningnan ni Zephyr ang walang laman ng mga kamay niya at kinuyam ito ng mahigpit. Sa ospital, si Daisy ay iniinom habang si Noel Ace ay nakaupo sa tabi niya. Maya-maya, dumating na si Daisy. Pinunasan ni Noel Ace ang pawis sa kanyang noo at nagtanong, ano ang nararamdaman mo ngayon? Any better? Natuyo ang mga labi ni Daisy, at sumagot siya, I'm sorry for making you worry about me. Walang sinabi si Noel Ace, kung hindi niya narinig ang kaguluhan, hindi niya malalaman na muntik na itong malunod. Bagaman ang posibilidad na malunod siya sa isang 5 talampakan na pool ay medyo maliit, siya ay may sakit sa oras na iyon, at maaaring mapanganib ito. Galit ka ba sa akin? Hindi ako galit sa'yo. Hinawakan ni Daisy ang kamay niya ng mahigpit. Hindi ko talaga alam kung bakit nilalagnat ako ngayon. Itinaas ni Noel Ace ang kanyang mga talukap at tumingin sa kanya. Gusto mo pa ring magtrabaho kahit masama ang pakiramdam mo. Dapat ba kitang purihin, o dapat ba akong magalit sa iyo? Inilibot niya ang kanyang mga mata at hindi nagsalita. Daisy, nirerespeto ko ang pinili mo. Hindi ako tatanggi sa kahit anong gusto mong gawin, pero sana may pangako mo sa akin na hindi na mauulit ang mga nangyari ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, tumayo siya at lumabas ng ward. Tumingin si Daisy sa kisame at tumahimik. Paglabas ni Noel Ace sa ospital, nabangga niya si Shannon. Tanong ni Shannon, kamusta si Daisy? Sumagot si Noel Ace, dumating na siya. Napabuntong hininga si Shannon. Bigyan natin siya ng oras para gumaling. Siya ay nagtatrabaho ng walang pagod. Kamakailan, tatapusin ko ang parte niya pagkatapos niyang gumaling. Biglang may naalala si Noel Ace at sinabing, Mr. Fallon, pwede ko bang tingnan ang recording para sa shooting ngayon? Natigilan si Shannon, pero tumango siya. Oo naman. Kabanata 2299. Dahil nagpapahinga si Daisy, kailangang tapusin muna ng crew ang mga bahagi ng ibang tao. Pinag-uusapan ng crew kung gaano ka-professional si Daisy. Handa siyang kumapit kahit may sakit siya para matapos ang sarili niyang bahagi. Nang lumabas si Tiffany sa kanyang dressing room, napa-cross-arm siya nang marinig ang kanilang talakayan at sinabing, walang karapat-dapat na purihin. Dapat sinabi niya sa amin noon kung may sakit siya. Kapag may nangyari sa kanya, ang direktor at kayong lahat ang sisisihin niya. Napatingin ang mga tripulante kay Tiffany, at hindi napigilan ng isa sa kanila ang sarili at nagtanong, ano bang problema mo kay Daisy, Tiffany? Bakit parang hindi mo siya mahal? Tama na yan. Daisy ay hindi kailanman gumawa ng anumang kakilakilabot na bagay bago. Besides, isa siyang award-winning actress. Hindi siya nagreklamo tungkol sa isang pagkakamali na hindi niya ginawa at paulit-ulit na inulit ang eksena. Hindi pa ba sapat iyon para ipakita kung gaano siya ka-professional? Professional siya. Malamig na nguya ni Tiffany. Marami pang tao sa entertainment industry na mas dedicated pa sa kanya. Isa lang siyang rich girl na nagsisikap na ipalagay sa lahat na siya ay isang dedikadong artista sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa malamig na panahon habang nilalagnat. Wala talagang dapat banggitin. May nakita ang mga tripulante, at umalis silang lahat. Nang lumingon si Tiffany, nakita niya si Zephyr na nakatayo sa koridor at nakatulala. Anong ginagawa mo dito, Mr. Gosling? Pinilit niyang ngumiti sa kanyang mukha. Narinig niya ba ang sinabi ko ngayon lang? Itinaas ni Zephyr ang kanyang mga talukap, ngunit walang ekspresyon sa kanyang mukha. Relax, hindi ako nandito para akusahan ka ng kahit ano. Natigilan si Tiffany. Ipinaliwanag niya, Mr. Gosling. Siguradong mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Iniisip ko lang na bilang artista, gawin natin ng maayos ang trabaho natin.
Hindi madali ang pagiging artista, kaya hindi na natin kailangang gumawa ng ganoon para i-promote ang sarili natin. Ibinaba ni Zephyr ang kanyang ulo habang ang isang madilim na kislap ay tumawid sa kanyang mga mata. Aktor. Anong sinabi mo dyan? Natigilan si Tiffany. Hindi siya naglakas loob na tingnan si Zephyr sa mga mata habang sumagot siya. Mr. Gosling, ako. Sinabi ko na sa iyo na magpahinga ka. Gusto ko lang malaman ang buong kwento. Lumapit si Zephyr sa kanya. Tapos alam ko na kung saan ang problema. Sa tingin mo ba hindi alam ni Mr. Fallon at ng iba pa ang tungkol dito? Kinabahan si Tiffany pero hindi naglakas loob na sabihin sa kanya ang buong katotohanan. Paumanhin, Mr. Gosling, hindi ko sinasadya. Sinabi ko na lang sa iyong actor na huwag na lang matapos ang part niya. Sinusubukan ko lang tingnan kung nagpapanggap si Daisy. Nakiusap nga siya sa iyong actor na huwag nang matapos kaagad ang kanyang bahagi, pero si Daisy ang pinupuntirya niya. Sinabi niya sa iyong actor na si Daisy ay isang masamang babae. Ang mga bata ay walang kaparehong kakayahan na manghusga gaya ng mga matatanda. Hindi naman nila susuriin ang mga bagay-bagay, kaya ginawa na lang ng iyong actor ang sinabi sa kanya. Talaga, ngumiti ng mahina si Zephyr. Miss Cullen, sana maging honest ka sa akin. Pagkatapos ng lahat, kapag nalaman na ang katotohanan, magagawa mo bang manatili sa industriya ng entertainment sa hinaharap? Tumutulo ang malamig na butil ng pawis sa likod ni Tiffany habang namumutla ang mukha nito. Ipinatong ni Zephyr ang kanyang kamay sa kanyang balikat at makahulugang sinabi, ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti. Kung patuloy kang magsalita ng masama tungkol kay Daisy, magmumukha ka lang na kainahinala. I'm sure ayaw mong makikout sa pelikula dahil sa hindi ka nais-nais na issue, di ba? Mr. Gosling, handa ka bang maniwala sa akin? Naningkit ang mga mata ni Tiffany sa pag-asa. Ngumiti si Zephyr, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang kanyang ngiti. Basta sasabihin mo sa akin ang totoo, baka matulungan kita. Kabanata 2300. Bumilis ang tibok ng puso ni Tiffany. Ibig sabihin ba nito ay maniniwala siya sa akin at tutulungan niya ako? Ang galing nito. Okay, sasabihin ko sa iyo ang buong kwento. Sinabi ni Tiffany kay Zephyr ang lahat. Gayunpaman, siya ay nasa gitna ng kagalakan ng pagiging pinagkakatiwalaan ng bagay ng kanyang pagmamahal at hindi napansin ang lamig na nakatago sa mga mata ni Zephyr. Pagkaraan ng ilang sandali, mahinahong nagtanong si Zephyr, dahil handa akong maniwala sa iyo, maniniwala ka rin ba sa akin? Napangiti siya, oo naman. Nakangiting sagot niya at sinabing, sa kasong ito, may sasabihin ako sa iyo. Tinitingnan ito ni Knowles, at sa palagay ko ay darating siya at hahanapin ka sa lalong madaling panahon. Nawala ang ngiti niya, at galit na galit siyang nagtanong, kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Tumingin si Zephyr sa kanya at sinabi, maaari kitang tulungan, ngunit paano mo babayaran ang pabor? Nahihiyang sinabi ni Tiffany, maaari kong ibigay ang anumang gusto mo. Lumapit si Zephyr sa kanya at bumulong sa tenga niya. Narito ang plano, at isa lang ang kailangan kong gawin mo. Si Knowles ay nanonood ng recording sa Word habang si Daisy ay kumakain ng mansanas sa kama. Suddenly, she said, I'm not sure kung ano na ang napasok sa iyong actor na iyon. Naging maayos naman ang ensayo namin, pero bigla siyang tumanggi na makipagtulungan sa akin noong nasa tubig kami. Baka kasi inexperienced ang iyong actor na yon, kaya nagkaroon siya ng camera fright nang magsimula ang shooting. Damilat si Knowles at isinara ang laptop. Ganyan ba talaga iniisip mo? Natigilan siya saglit at ibinaba ang ulo. Actually, nung tinulak niya ako palayo, feeling ko hindi niya ako gusto. Pero wala naman akong ginawang masama sa kanya dati. Ito ang bagay na nakalilito sa kanya. Ibinaba ni Knowles ang laptop at umupo sa tabi ng kama. Habang hinahaplos niya ang kanyang ulo, sinabi niya, I'll get to the bottom of this. Kailangan mo lang magpahinga ng maayos. Binigyan siya ni Daisy ng mansanas. Tiningnan niya ito at sinabing, ayoko ng mansanas. Kung gayon ano ang gusto mo? Tiningnan siya ni Knowles ng maayos at sumagot, ano sa tingin mo? Natigilan siya at nagtago sa loob ng duvet. Hindi ngayon. Hindi kapag may sakit ako. Ngumisi siya at ginawaran ng halik sa tuktok ng ulo niya. Sige, nagbibiro lang ako. Paparusahan kita kapag napansin kong hindi ka nagpapahinga pagbalik ko. Tumayo si Knowles at lumabas ng ward. Pagkasara niya ng pinto ay nakatanggap siya ng text message mula sa hindi kilalang numero. Gusto mo bang malaman kung ano ang nangyari noong araw na iyon? Pagkatapos ay pumunta sa room 6221.
Napapikit si Knowles, malamang pinaghandaan ang taong ito, at may kaugnayan sila sa pangyayaring ito. Pinaandar ni Knowles ang kanyang sasakyan patungo sa hotel na tinutuluyan ng mga tripulante. Nakarating siya sa room 6221, ngunit hindi nakasara ang pinto. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at kumatok sa pinto. Gayunpaman, walang sumagot. Tiningnan niya ang kamera sa sulok ng koridor at muling pumikit. Ibinalik niya ang phone niya sa bulsa at pumasok sa kwarto. Biglang lumabas ng banyo ang isang babaeng nakatapis ng tuwalya at niyakap siya habang sumisigaw, "Mr. Knowles, please don't leave me. Mahal na mahal kita." Itinapon ni Knowles ang babae. Nalaglag sa sahig ang tuwalya sa katawan ng babae, at napalingon si Knowles. Lumabas siya ng kwarto nang maramdaman niyang may paparating na tao. Gaya nga ng inaasahan niya, biglang sumulpat ang isang grupo ng mga reporter. Niyakap ng babae ang kanyang binti at umiyak, "Huwag mo akong iwan. Binigay ko na ang sarili ko sa'yo. Kailangan mong maging responsable para sa akin. Mr. Knowles, niloloko mo ba si Miss Vanderbilt?"